Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is infinite. So, when we say that God is infinite, we mean that He is without limits in power, knowledge, presence, and being. Unlike us, God is not bounded by time, space, weakness, or change. He is completely free from all constraints of creation. This truth should humble us and fill us with awe. The God we worship has no boundaries and is fully sufficient in himself. So, ayon sa Psalm chapter 90 verse 2, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world. From everlasting to everlasting, you are God. So, dumako naman po tayo sa ating katuroan. So, sinasabi po dito na God's knowledge is not limited by the unknown. So, ang kaalaman daw ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng mga bagay na hindi natin alam. So, kahit hindi natin naintindihan ang lahat, alam ng Diyos ang kabuuan ng situations, past, present, at future. Wala siyang hindi alam. So, lahat alam ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin, alam siya ng Diyos. Walang hindi alam ang Diyos. So, next is, God's power is not limited by anything or anyone. So, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan at hindi kayang hadlangan ng kahit sino o anuman. So, wala siyang limitasyon kahit imposible para sa tao. Possible sa Diyos. Posible sa Diyos. So, next is God's presence is not limited by space and time. So, ang presensya ng Diyos ay hindi limitado ng lugar o oras. Lagi siyang naroroon kahit saan ka man at anumang panahon ng buhay mo, kasama mo siya. So, sa applications naman, trust God's wisdom. So, magtiwala sa wisdom ng Diyos. Kahit hindi mo maintindihan ang nangyari, tandaan mo, may alam ang Diyos na hindi natin alam. Siya ang mas nakakalam ng best para sa'yo. So, trust God's power. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag mawalan ng pag-asa. May kakayahan siyang baguhin ang kahit anong sitwasyon sa isang iglap. So, kumbaga, makapangyarihan ng ating Diyos. Wala siyang hindi kayang gawin. Lahat kaya niyang gawin. And, syempre, sa wisdom ng ating Panginoon. So, next is, trust God's perfect time. So, magtiwala tayo sa tamang oras. So, huwag natin madaliin yung mga bagay-bagay. So, lahat yan may perfect timing in God's perfect time. Nga, sabi nila. Hindi man dumating yung sagot sa panalangin mo ngayon, pero siguro din darating ito sa tamang panahon. Ayun yung perfect timing ni God. And ayun lang po, maraming salamat.